Kabisig Teaching Force, welcome to the new normal, considered the greatest challenge. One of them is the BRB4 or the Barangayan para sa bawat bata bumabasa. Kabisig Elementary School is headed by our workaholic and great principal, Ma'am Jola S. Nasol, together with the three untiring master teachers, Ma'am Jane E. Bueza, Ma'am Jerly S. Catilo, and Ma'am Evangeline A. Francisco. Introducing the Kabisig Teaching Force, starting from the kinder level, headed by Ma'am Mary Ann Gutierrez. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Grade 1 Teaching Force, headed by Ma'am Sharon Peron. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Grade 2 Teaching Force, headed by Ma'am Marites Lopez. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. The Grade 3 Teaching Force, headed by Ma'am Evangeline Francisco. Nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. You are
Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, and nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. The Grade 4 Teaching Force, headed by Ma'am Violi Silubri. Heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is, and nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Grade 5 Teaching Force, headed by Ma'am Geraldine Mendoza. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the burst of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. Before you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all And the Grade 6 Teaching Force, headed by Ma'am Rohit Anaka. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, and nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Magandang araw po sa mga minamahal kong guro ng Kabisig. So, ang binigay po sa akin ay pagbubuod po ng mga ginawa ng ating mga tagapagsalita sa nakaraang 4 na araw po. So, ito po ang buod po o summary ng kanilang mga ginawa.
So isa sa kinakailangan ng mga mag-aaral ngayon ay ang matuto silang magbasa. Ang pagbabasa ay mahalaga sa buhay ng bawat tao sapagkat ito ang pangunahing kasangkapan sa pagtuklas ng karunungan. Maihahalin tulad ang pagbabasa sa isang pintuan na magbubukas ng kaalaman sa mga bata. Alinsunod po sa programa ng Blue Rizal, Baranggayan para sa Bawat Bata Bumabasa o BRB4 program, na naglalayon na lahat ng mga bata sa Rizal ay dapat makabasa. Tinalakay rin po sa ating seminar at ipinaliwanag din ng ating mga tagapagsalita ang nilalaman ng BRB4 module upang lubos nating maunawaan ang iba't ibang hakbang sa pagtuturo ng pagbabasa. Tanong ko po sa inyo mga kapwa ko guro, bakit nga ba napakahalaga ng programang BRB4 sa ating komunidad, lalo na sa atin ngayon, sa mga mag-aaral natin ngayon? Dito sa Kabisig, na karamihan sa ating mga mag-aaral ay nangangailangan ng ating tulong at pagmamalasakit. Mga kapwa ko guro, ito ay dahil pinaniniwalaan ang programang BRB4 ay nakaangkop sa komunidad dahil isa sa mga may pangunahing pananagutan ay ang mga magulang at iba pang kasapi ng pamilya, mga miyembro ng tahanan na kanyang ginagalawan ay kailangang magpakita ng pagmamahal sa pagbasa dahil para rin naman ito sa kanilang kinabukasan. At mga kapwa ko guro, para maisakatuparan ito at makita ang tunay na resulta, ay nagpanukala ang kagawaran ng edukasyon ng 3 sangay ng programang BRB4. Alam ko po, una pa lang alam kong medyo hirap na tayo, pero alam ko pong kakayanin natin ito, mga kapwa ko guro. Ito po ang 3 sangay ng nangangasiwa sa buong taon na ito. Magsisimula ang programa sa panimulang pagbasa or beginning readers sa Filipino at English para sa kinder po hanggang grade 3 na mag-aaral at panlunas na pagbasa or remedial reading sa English at Filipino para po sa ika-4 na baitang hanggang ika-12 baitang. Sa sangay po ng panimulang pagbasa gaya ng nabanggit ng ating tagapagsalita nung nakarang araw ay may iba't ibang bahagi ng module na kailangan nating sundin. Lalo tayong mga guro, sino-sino pa po ang mga parent volunteers at kung sino pang mga kasapi sa pamilya ng pababasahin gaya na lamang ng kwentong bulilit, usapang bulilit, hamon ng bulilit, gawain ng bulilit, at galing ng bulilit. Gayon din mga kapwa ko guro sa panlunas na pagbasa, binanggit rin po nila na may mga lituntunin ding tayong kailangan nating sundin para mas maunawaan ng bata ang kanyang binabasa at magkaroon ito ng tinatawag nating lasting output. Tayong mga guro ay hindi natin kaya ito ng kaya-kaya lang. Alam po natin iyan. Sabi nga po sa kasabihan, no man is an island. Kailangan po natin ang tulong na galing sa ating komunidad, gaya na lamang po ng ating mga mahal na volunteers. Ito po ang kanilang gagampanan. Ang mga volunteers ay may mahalagang gagampanan o partisipasyon sa programang ito. Sila rin ang makakatuwang nating mga guro sa pagpapabasa sa ating mga bata. Kaya mahalagang matutunan rin po nila ang mga hakbang kung paano isasagawa ang pagpapabasa.
Ang volunteer po o parent volunteer ay may mga inaasahang tao na may kakayahang maglingkod sa pamayanan o serbisyong pangkomunidad o iniaambag na paglilingkod o gawain na isinasagawa ng isang tao o isang pangkat ng mga tao. Napakalaki talaga ng partisipasyon ng ating mga parent volunteer sapagkat sila ay magsisilbing katuwang ng mga guro sa pagpapabasa sa mga bata sa komunidad. Maraming salamat po sa inyo. Sila rin ang magsisilbing pangalawang guro upang maisulong at maiangat ang kalidad ng mga bata sa larangan ng pagbabasa. Aminado po tayo, nakakalungkot na isipin na kahit nasa grade 6 na, nasa high school, ay hirap pa rin pong magbasa. Kahit ginagawa naman po nating mga guro ang ating mga tungkulin sa kanila. Hindi lang po kasi tayo o mga volunteers ang may malaking ambag sa kaunlaran ng bata upang makabasa ng maayos, kundi po ang partisipasyon ng kanilang mga magulang. Sila talaga ang may malaking ambag po. Tayo, kung may mga anak man tayo, ganun din po ang gagawin natin. Sabi nga sa mga diniskas noong nakaraang araw ng isa sa ating mga tagapagsalita, na ang pananaw ng Vygotskian ay nagsasabi na natututunan ng mga bata ang mga kasanayan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng mga magulang at ng bata. So alam po nating lahat, lalo na sa mga panahon ito ng pandemya, na ang pagtuturo po sa pagpapabasa ay isang napakalaking hamon. O ang pagkakaroon po natin ng klase po ngayon na isinulong ng ating DepEd Secretary na si Leonor Briones. Ito po'y napakalaking hamon ng kapwa ko guro. Dahil alam niyo po, hindi lang po pinansyal ang problema, kundi ang ating mga kalakasan din po. Lakas ng loob. Yun din po ang isa sa mga balakid po para sa ating mga guro. Hindi lang po para sa atin, kundi para rin po sa mga bata. Sabi nga po, mas natututo ang bata, sabi nila, sana sa kanilang mga tahanan. Bakit? Dahil higit ang oras na nakakasama ng mga bata ang kanilang mga magulang kumpara sa ating mga guro nila. Pero ito naman po ang maganda. Mas magiging madali ang pagkakatuto ng bata sa pagbabasa kung magkatuwang po tayong mga guro at ang mga magulang sa pagtuturo sa kanila. Tama po iyon. Kailangan po talaga tayong magkatuwang para po mas mabilis ang improvement. Pero mga kapwa ko guro, paano ba natin? How can we capture ba the hearts of our kids para magkaroon po sila ng interest para po magbasa lalo sa mga panahong ito? Una, may mga hakbang tayong kailangan sundin. Lalo tayo ngayon sa school year na ito, hindi natin kilala ang ating mga bata at pati ang mga volunteers. Kailangan po magpakilala tayo, sabi ng ating mga pangalan at kung ano ang ating magiging tungkulin sa kanila. Sila din po magpapakilala, kailangan natin silang pakinggan. Hayaan natin silang magkwento tungkol sa kanilang mga sarili para magkapalagayan ang ating mga loob. Then magpumustahan po tayo. Then para naman po sa ikauunlad ng ating mga bata, isa pa ito sa kailangan natin isaalang-alang. Alam kong mahirap. Kailangan po ibigay natin ang ating mga puso. Ito po talaga. Puso para po sa kanila. So ayun, nalaman na natin ang mga factors
volunteers na kailangang isaalang-alang para matuto ng maayos ng pagbabasa ng ating mga bata. At lagi din nating tatandaan, mga kapwa ko guro, ang pagpapabasa po ay hindi basta-basta lang. Ang pagpapabasa ay may sinusunod na alituntunin. At kung ang mga nasabing hakbang na ito ay maisasagawa nating mga guro at ang mga parent volunteers, sabi nga, darating ang araw na wala ng bata sa Rizal ang hindi nakakabasa. Wow, napakasarap po isipin. Napakasarap talagang isipin na sana darating talaga ang araw na iyon. Ito rin po ang masasabi ko sa bilang pangwakas na buod para sa kapakanan din natin at ng lahat ng mga taong karamay natin sa adhikaing ito. Lagi nating tatandaan na ang pagbabuluntaryo po, pagpipresinta at kusang loob na pagtulong sa pamamagitan ng pagtuturong bumasa sa mga bata o pagkukusang loob na siyang kinasasangkutan nating mga guro o volunteers ay maituturing na malaking paglilingkod para sa pampamayanan at pagpapatupad ng programa sa karunungan sa pagbabasa. Yun na lamang po ang ating isipin. Malaki ang partisipasyon ng bawat isa. Tayo, mga guro, mga parent volunteers, ang mga magulang, at kung sino man po involved sa programang ito. Dahil tayo ang magsisilbing mga pangalawang mga magulang nila upang maisulong at maiangat ang kalidad ng mga bata sa larangan ng pagbabasa. So, ang programang ito ang dagli ang maisasakatuparan sa lalo't madaling panahon, wala ng batang Rizaleño ang hindi makakabasa. Mga minamahal kong mga guro, alam ko po na napakahirap. Alam ko po na hindi madali. Dahil alam ko na karamihan sa atin ay pagod na rin. Kahit hindi pa nagsisimula ang klase. Dahil tayo po ay may kanya-kanya ding mga problemang kailangang harapin, hindi lang sa ating trabaho, kundi sa ating pamilya. Sa pinansyal man o kahit anong bagay, ay problema din po natin. Pero alam ko na makakayanan natin to, mga kapwa ko guro sa Kabisi. Lilipas din lahat ang mga ito. Dahil alam ko na kung ang pagkukuhanan natin ng source ng ating mga kalakasan ay sa Panginoong Jesus, who is and always is our greatest stronghold. Kahit gaano man tayo kabisi, mga kapwa ko guro, huwag pa rin tayong makalimot magpasalamat sa Kanya sa araw-araw. Nahihirapan man tayo, nalulungkot man tayo, pakiramdam natin ay nalulugmok man tayo, o hindi natin alam ang ating ginagawa. Dahil alam ko, He will never forsake us. He will never leave us. Yan ang sabi niya sa kanyang salita. Dahil alam kong mahal na tayo. Alam ko, mahal natin ang ating trabaho dahil ito ang bumubuhay sa atin. Pero mas kailangan nating mahalin ang Panginoon. Kasi yun talaga ang dapat nating gawin. So, ayun lamang po. Tapos na po ako. At good luck po sa ating lahat sa nalalapit na pasukan. Naway sa mga panahong ito ay may angkop na lakas po tayo para harapin ang challenge, napakalaking challenge na ito sa ating lahat. So God bless po, and to God be all the glory. Para po sa mga estudyante namin, lagi ninyong tatandaan na we believed in you. We are here for you. We expect great things from you. You are listened to. We love how unique you are. We care for you. We will never give up on you. We know that you will succeed. We are in here together. At
ito po ang kailangan nating isaalang-alang. that I found. I can do all things through Christ who strengthens me. Challenge accepted. DepEd Secretary And Lord, Madam I've Leonor come to Briones. know the weaknesses I see in me. So kapit will be busy, stripped kaibig-ibig na away. teachers